Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Isang maligaya at puno ng pag-asang araw po sa inyong lahat. Trust is the fruit of a relationship in which you know you are loved. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Angeli Magluyan Ricarte. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na kami po ay samahan sa loob lamang po ng 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatili ng matatag na relasyon sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay nagnanais na kayo ay padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung kayo po ay merong ding mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o sa numerong 0968-8536-607, 0968-8536-607. Para naman po sa ating mga kaibigan sa labas ng Pilipinas o sa labas po ng Metro Manila, maaari po kayong tumawag sa ating pong toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196, o magpadala ng mensahe sa ating pong email address connect@adventist.ph. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Sa mga nagnanais naman po na magkaroon ng readily available Bible Study Guide, maaari po ninyong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Kami po ay magagalak na makatanggap ng mensahe na magmumula po sa inyo. Ngayon pong 2 linggo, tayo po ay merong natatanging pag-aaral na may kinalaman o may pamagat na Journey to Wellness. At ito po ay ibabahagi sa atin ng isa pong Certified Family Educator and Life Coach at kasalukuyan din pong naglilingkod bilang Women Ministries Director ng North Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists. Walang iba po, si Ma'am Irene Gabin. Pero bago po natin ibigay sa kanya ang panahon, tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Sa sandaling nagilim aking paligid at ang araw ko ay di na sumisilip, kung ako'y nasa bigat ng panganib, sa landas kong puro tinig at napakatarik, di ako mangangamba dahil nag-iisa. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y didigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, O Diyos, nariyan ka. Sa dalangin agad na tutugon, ako'y didigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo, O Diyos. Sa dalangin agad na tutugon, ako'y didigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, O Diyos, nariyan ka.
Salamat po ng marami sa music na atin pong narinig sa araw na ito, sa ating paghahanda sa magandang mensahe ng ating Panginoon. Muli namin kayong binabati ng isang masayang at mapagpalang araw po. Sa araw-araw na atin pong pagkikita, alam ko po na marami kayong mababanggit na pagpapala ng ating Panginoon. Kahapon ay ating pinag-aralan ng may kinalaman sa rest, na iniugnay po natin ito sa stress, sa mga problema, at napakabuti ng Panginoon. Binigyan po tayo ng isang araw na tayo po ay makikipagtagpo sa Kanya sa magitan po yung tinatawag nating Sabbath. At ngayon po ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral na ito po, ang pamagat nito ay Trust in the Divine Power. Nais ko muna po kayong hilingan na yumuko para sa ating panalangin. Mapagmahal po namin Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Nais po namin kilalanin ang inyong kabutihan sa amin at sa amin pong pag-aaral. Naway maging maliwanag po ito sa amin at maging karanasan namin na kami ay magtiwala po sa inyo. Salamat po sa inyong pangunguna at pakikisama sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kumusta po kayo mga kaibigan? Kayo na mga nakikinig sa amin sa araw-araw? Ano ang inyong reflection? I-share nyo rin po sa amin kung paano kayo pinagpapala ng Panginoon ngayon po na meron tayong pandemya. Pero ilan po sa inyo at ang kapag meron kayong problema ay kaagad kayo ay nananalangin, lumuluhod o marahil kung ano man ang inyong, kung saan man kayo naroroon, ang inyong kaisipan ay iniuugnay ninyo sa ating Panginoon. Kung yan po ang ginagawa ninyo, yan po ay napakabuting paraan ng pagharap sa stress, sa pandemya na atin pong nararanasan. Kumbaga may mga tao po na naging practice na nila na kapag sila ay mayroong problema, hindi lang problema po, sa araw-araw po natin na mga karanasan, mga life events na atin pong nararanasan, maging ugali natin na tayo po ay tumingin sa ating Panginoon at magtiwala po tayo sa Kanya. Marami tayong masasabi na mga karanasan. Ako po personally, marami rin po akong maikukwento sa inyo na kung papaano napakabuti ng Panginoon at ang pagtitiwala sa Panginoon ay nakita ko po ito at naranasan ko at ayaw kong mawala ito sa akin na nagpapalusog sa akin at gayon din po nagbibigay gusto sa akin ng lakas, ng strength, ng hope, ng assurance na bagaman nagkakaroon tayo ng mga karanasan na ganito sa araw-araw, ang Panginoon po ay nandyan at napakabuti sa atin. Alam niyo po, itong aking sinasabi to sa inyo, hindi ito nauunawaan ng maraming mga tao. Ang katwiran nila, nandyan ang Diyos, hindi ko nararamdaman. Ngunit alam niyo po, kung kayo lamang ay maglalaan ng panahon na makikipag-usap talaga kayo sa inyong sarili at gayon din sa ating Panginoon at magkaroon kayo ng inventory ng buhay ninyo, talagang matutuklasan niyo po kung gaano kabuti talaga ng ating Panginoon. At alam kong ito po ay karanasan ng marami sa atin. So ano ibig sabihin po ng pagtitiwala? Ito po ay pananalig, pagtitiwala sa isang tao o bagay. Pag sinabi nating trust, ito'y pananalig o pagtitiwala sa isang tao o bagay. Nais ko pong banggitin sa inyo ang nasa Kawikaan 3, 5 at 6. Ito po ang binabanggit. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ganyan kahalaga ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung tayo magtitiwala sa Panginoon ng buong puso natin, walang pag-aalinlangan at mananalig tayo sa Kanya, magbibigay sa atin ang Panginoon ng lubos na kaunawaan, malalaman mo kaibigan, mauunawaan mo kung bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo. Bakit hanggang sa ngayon namumroblema ka pa rin? Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, bubuksan ng Panginoon ang ating kaisipan, ipauunawa niya sa atin kung ano man ang ating karanasan, ngunit ang napakabuti sang-ayon sa talata, ituturo ng Panginoon ang ating mga landas. May sinasabi po sa Hebreo 13:8, si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Alam niyo po ba, ang ating Panginoon ay siyang kahapon, siya ang ngayon, at siya po ang
bukas at magpakailanman. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay nariyan. Wala siyang kamatayan. Sapagkat siya ang lumalang sa atin, siya ang nakababatid ng lahat. Tunghayan po natin ang nasa Malakiyas 3:6. May mga babanggitin po ako ng mga talata na magsusuporta sa atin pong pinag-aaralan. Malakiyas 3:6. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago. Dahil sabi ko po sa inyo kanina, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano po? So, ang sabi ng Panginoon, siya ay hindi nababago. Kaya sinasabi sa Isaias 26:3, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon. Magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman. Kanina, binanggit ko po sa inyo na ang Panginoon ay siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ang Panginoon ay magpakailanman, binabanggit po sa atin ng Propeta Isaias na tayo ay magsitiwala sa Panginoon magpakailanman. As long as we live, tayo po'y magtiwala sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat batid ng Panginoon na tayo'y humaharap sa iba't ibang mga karanasan na mahihigpit, mga pagsubok, tukso, at mga karanasan ng pagkakasakit, mga problemang pinansyal, at iba't iba pang mga stress sa buhay natin, kagaya ng ating pinag-usapan nung mga nakaraan. At kapag tayo'y nakatuon sa mga stressors, sa mga problema, sa pandemya, lagi natin binabantayan kung ilan na ang kaso ng virus na lumalaganap na ito. Tayo po ang tendency, nakafocus na tayo doon sa problema, sa kahirapan, doon na tayo nakafocus at hindi na tayo magiging masaya, hindi na natin makikita ang liwanag ng kinabukasan at gayon din ang kasiyahan sa pangkasalukuyan. Bakit po? Sapagkat may kinalaman yan sa atin pong kalusugan. Ang sabi sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. A merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. Yung bones na binabanggit dito, yung ating talagang kalakasan, ano po? Ang sinasabi, ang masayang puso, this is happy attitude. Ang puso kasi, sa banal na kasulatan, ay tumutukoy sa bahagi ng ating kaisipan. Meron tayong puso dito, heart as an organ, ngunit ang puso na binabanggit dito ay may kinalaman sa ating pong kaisipan. Ang masayang kaisipan, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Subukan natin kapag meron tayong problema, no, mga kaibigan. Tayo ay sumimangot, umiyak, magmukmok, huwag lumabas ng bahay. The more na parang tayo ay masakit. Ang sunod dun sasakit ang ulo, sasakit ang tiyan. Magkakasakit tayo, lalagnatin hanggang sa magkaroon ng COVID. Kasi susceptible na tayo sa virus. Pero kapag tayo ay may sakit, pwede pa rin tayo maging masaya. Hindi ibig sabihin hahalakhak tayo. Kung hindi positibo ang ating pananaw, ang ating kaisipan ay nakatuon sa solusyon, nakatuon sa magandang karanasan, hindi tayo nakatuon doon sa sakit. O kaya hindi tayo nakatuon sa kalungkutan natin. Bakit po? Sapagkat yung binabanggit na buto dito na nanghihina, ito po ay, di ba, doon sa dumadaloy ang atin pong mga dugo. Meron tayong tinatawag na red blood cells, meron tayong tinatawag na hemoglobin, at lahat ng ito ay pwedeng matuyo. Ibig sabihin ay pwedeng humina ang atin pong pagdaloy ng dugo at yung pag-produce ng red blood cells sapagkat tayo nga po'y nakatuon doon sa problema na parang tayo bit-bit natin o dala-dala natin ang mundo. No? Kasi ang red blood cells po, they carry oxygen and carbon dioxide throughout the body. So kapag nanghina ang pagdaloy ng ating dugo at yung hemoglobin natin, which binds to oxygen and carries it in the red blood cells, manghihina rin po ito, bababa ang hemoglobin natin. Ang tendency po, babagsak ang ating immune system. Yan po ang kaugnayan ng physical health sa spiritual health or sa emotional health at sa
mental health, kasama yan. Meron pong binabanggit si Dr. Arlene Taylor, isang PhD, isang brain function specialist. May binabanggit dito, if we assume a facial expression of happiness, we can increase blood flow to the brain and stimulate release of favorable neurotransmitters. Ayan pa pala ang nakukuha natin kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon. At kaakibat ng pagtitiwala sa Panginoon, meron tayong happy attitude, positive attitude. At kapag meron tayong positive attitude, magkakaroon ng increase sa blood flow papunta sa ating pong brain at magkakaroon ng maayos na release ng neurotransmitters. Everything starts in the brain. So kung ano man po yung nangyayari sa brain, ay nakasalalay po dyan ang lahat ng functions ng ating katawan. So ulitin ko po, Kawikaan 17:22, sa ibang translation, ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Kailangan tayo ay maging positive kahit na sa panahon ng COVID. Yan. Ano po yung benepisyo ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Meron akong ilang babanggitin po dito. Una, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagdudulot ng kasiyahan na magpapaganda ng pagdaloy ng dugo at maayos na panunaw. Diba? So, ang pagtitiwala daw po sa Diyos ay magdudulot ng kasiyahan natin. Kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, nandoon automatic na magiging masaya po tayo. Automatic tayong hingiti sa kabila ng mga ng pandemya o krisis na ating nararanasan. Pangalawa, ang pagtitiwala sa Diyos, sa Panginoon ay nagdadala sa tamang direksyon at nagbibigay ng lakas sa bawat himaymay ng ating katawan. This is the relationship of our mental health, sa spiritual health, at sa lahat ng aspeto po ng ating kalusugan. So, trusting in the Lord, nagdadala ito sa atin ng tamang direction. Siyempre, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, we let God direct our lives at siya ang magsasabi sa atin, mag-i-impress sa atin sa pamamagitan ng banal na spirito ng mga bagay na atin pong gagawin. Ano ba po ang sinasabi? Ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagpapalakas ng resistensya na lumalaban sa anumang sakit at stress ng buhay. Ano po yung ating subject ngayon? Trust in the divine power. Kinikilala natin na ang Panginoon ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. So kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, lalakas yung ating resistensya. Yan po yung yan po yung epekto nun. Gusto niyo po bang lumakas ang inyong immune system? Tingnan ninyo, may mga taong laging malungkutin. Kapag sila'y malungkutin, namumroblema sila palagi, masama ang mukha nila, yan po ay mga senyales, sintomas na hindi sila nagtitiwala ng lubusan sa ating Panginoon. Bakit? Kasi kinakaya pa rin nila ang problema. Hindi po natin kaya ang problema natin. We need divine intervention. At kapag tayo nanalangin sa Panginoon, ang ibig sabihin ng pagtitiwala, nananalangin tayo sa Diyos, nagbabasa tayo ng kanyang mga salita, at atin pong pinanghahawakan ang kanyang mga pangako. Kapag nandoon nakatuon ang ating isip, mawawala ang atensyon natin sa krisis o problema. Kung hindi, tayo po'y nakatuon doon sa pangako ng Panginoon na walang imposible sa Kanya, na kahit na may pandemya, maaari pa rin tayo maging masigla, masaya, matagumpay. At alam naman po natin, marami naman talagang benepisyo na nakuha tayo sa pandemya. So if we look on the brighter side of life, ganansya po ang atin pong makukuha. Di po ba? Yan. So, ang sabi pa sa isang talata, Kawikaan 10:17, kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, gusto nating basahin ang kanyang mga salita sapagkat hindi po natin siya nakikita face to face. The Lord communicates with us through prayer and His words. So kapag tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin. Isa pang talata sa Juan 16:33.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kabighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Di po ba kanina sabi ko, ang pagtitiwala sa Panginoon ay pagbibigay ng Panginoon sa atin ng magandang kalusugan na paano nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Di po ba, ang sabi dito sa Juan, ang sabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng kapayapaan. As in, ang Panginoon ang nakikipag-usap po sa atin. Yan. So, trusting God in trying times is very, very important. Maaring magsabi kayo, marami akong karanasan na parang hindi ako dinidinig ng ating Panginoon. Doon na lang sa statement natin yon, meron na tayong pag-aalinlangan. Ang ating panalangin ay, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban para sa akin, mangyari po ito. At alam natin na ang kalooban ng Panginoon sa atin ay laging mabuti. Ngunit tandaan po natin, may counterfeit ang Panginoon. May kaaway na gustong sirain ang ating relasyon sa ating Panginoon. At pinahihintulutan ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganito mga pagsubok o mga problema. Hindi ang Panginoon ang nagbigay, kung hindi pinahihintulutan niya na ito ay mangyari sa atin upang lalo na tayo ay lumapit sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya. Tandaan po natin, trusting God when it seems impossible. Naranasan nyo na po ba na parang ayaw nyo magtiwala sa Panginoon kasi sinasabi ng isip ninyo, wala na rin namang mangyayari eh. Let me tell you na there is nothing impossible sa ating Panginoon. Maaring hindi mo matanggap yung inaasahan mo, ngunit kapag nakakonekta ka sa Panginoon, ipaliliwanag sa iyo ng Panginoon, i-impress tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu kung bakit pinahintulutan niya na marahil ay nawala ang ating mahal sa buhay. May dahilan ng Panginoon kung bakit pinahintulutan niya ito. Ngunit tandaan natin na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan maging sa panahon ng mga paghihiwalay. Ano po? Mateo 19:26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Maaaring kulang pa po ang pananampalataya natin kung bakit hindi na ibigay sa atin o hindi natin naranasan ang ating panalangin sa ating Panginoon. Let us claim the promise of God in Matthew 19:26. Ang sabi doon, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Meron pang buong binabanggit sa Filipos 4:13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino ba ang nagpapalakas sa atin? Alam niyo po, may danger kapag nagtiwala tayo sa tao. Kasi yung taong pinagtitiwalaan natin, nagkakasala din po yan. Yan po ay marupok din ang puso niyan. Ano? Hindi ko ibig sabihin, huwag tayong magtiwala sa tao, pero huwag po tayong doon nakadepende sa mga tao. Ang sabi ng Panginoon, sa akin kayo, sapagkat kayo bibigyan ko ng kalakasan. Hindi rin tayo pwede magtiwala sa mga kayamanan natin sapagkat ang mga kayamanan nauubos po yan. Yan po ay temporary. Hindi rin tayo pwedeng magtiwala sa ating katalinuhan o sa ating kalusugan sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo may katapusan. Ngunit sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ano po? Magtiwala po tayo sa Kanya. At nais ko pong iwan sa inyo ang talata. Another promise of God in Isaiah 41 verse 10. Ang sabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Opo, mga kaibigan, ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Sa Kanya tayo lubos na magtiwala. Sapagkat kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, ang buhay natin ay secure. Ang buhay natin ay magiging ligtas sa kabila ng pandemya. Ano ibig sabihin ko? Sapagkat sa kabila ng pandemya, meron pa rin kapayapaan na ibinibigay sa atin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Mapagmahal po naming Panginoon, sa inyo po kami nagtitiwala. Ipinagkakaloob po namin at itinatalaga sa inyo ang aming mga buhay. Maaaring sa aming mga karanasan, marami kaming kabiguan, marami kaming kahirapan, pagkakasakit, at mga bagay na hindi namin inaasahang mangyari sa amin. Ngunit, ipinahihintulot nyo na mangyari ito hindi dahil hindi nyo kami mahal, kung hindi nais ninyong magtiwala kami ng lubusan sa inyo. Patawarin po kami na sa maraming panahon hindi kami nagtitiwala sa inyo. Ngunit nagpapasalamat po kami na sa mensahe na aming pinag-aralan, inyo pong ipinaalala sa amin kung gaano kahalaga na kami po ay magtiwala sa inyo. Pagpalain po ang lahat ng aming mga taga-subaybay, ang kanilang mga sambahayan, at lubos kaming nagtitiwala na ipagkakaloob niyo sa amin ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan. Muli namin kayong inaanyayahan na huwag ninyong puputulin ang inyong pakikinig sapagkat marami pa po na magagandang mensahe ang Panginoon para sa atin. Marami pong salamat Ma'am Ay sa inyo pong pagbabahaging muli sa amin ng kaalaman ngayong araw. At ngayon nga pong araw ay ating natutunan ang kahalagahan ng pagtitiwala. Kung may tiwala ka sa isang tao, komportable kang maging tapat sa kanya sa anumang bagay at nawa po ay maging ganito rin tayo katapat o kalapit sa atin pong Panginoon. Ang Diyos ay mas maaasahan po natin kaysa sa iyong pinakamapagkakatiwalaang kaibigan. When things feel difficult, ang Diyos ay handang makinig sa atin. Ang kailangan lamang po natin gawin ay maghintay, magtiwala, at tandaan na mahal ka ng Diyos. Maaari mong pagkatiwalaan siya na ikaw ay aalalayan niya at may kasama ka sa gitna ng iyong mga paghihirap. Sa mga oras na ikaw ay merong pag-aalinlangan, alalahanin mo lamang ang kanyang mga pangako. Yan po ay sangayon sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Alalahanin mong kasama mo siya palagi. At kahit na sa pag-aalinlangan at parang walang katiyakan ang mga nangyayari sa iyong buhay, patuloy kang lumapit sa kanya dahil patuloy niya ring ipapakita sa iyo na siya'y iyong mapagkakatiwalaan. Kung meron po kayong mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o sa numerong 0968-8536-607, 0968-8536-607. Ang atin naman pong toll-free number ay 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Ang atin naman pong email address ay connect@adventist.ph. Bago po tayo tuluyang magtapos sa atin pong programa ngayong hapon, tayo po ay magkakaroon muli ng isang katanungan. At ang unang tatlo po na makakasagot ng tama ay makakatanggap ng 100 pesos via GCash. At ang ating nga pong tanong ngayong araw ay sasagutin nyo lamang po ng true or false. Hindi po T or F, kundi true or false. Ito po ang sabi. Ang aking po babanggiting pangungusap, ito po ba ay true or false? Ang sabi, ang Panginoon ay nagwika, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ito po ba ay sinabi ng Panginoon? True or false? Sang-ayon nga po sa Apokalipsis 22 verse 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y makarinig. Stay safe and healthy po.